Para lang sa record, anong pangalan mo at anong ginagawa mo sa ngayon? In general. Ako ay si Eric. Nasa sales ako. Ano yung unang naaalala mo pag pinag-usapan yung mundo? Pag narinig ko yung Mindiola, naalala ko yung nangyari mo. Pinatawag natin yung Mindiola Massacre. Nasaan kayo nun? Kasali kami daw, sama kami daw sa rally ng Mindiola. Yun na nga, nandun kami hanggang sa nangyari yung Mindiola Massacre. Yung pagsali ninyo dun sa kilos na yun, kilos protesta, ay yun ba yung unang pagkakataon na napunta kayo dun sa lugar? Oo, yun yung first time na napunta kami sa Mindiola. Kami mga estudyante na naman. Hindi namin kabisado yung lugar, kaya first time namin. Paano kaya nadala sa Mindiola? Paano kaya na-convincing pumunta dun sa lugar? Oo, sa maging mag-participate na sa mag-kilos na yun. Okay. Kami galing dito sa LV. Tapos merong pag-kilos na rally about sa in particular sa magsasaka. So kami naman sa estudyante, sumusuporta kami doon sa mga magsasaka. Kasi sa panahon na yun, kami ay nasa bangkultura ng estudyante. So actually, meron kami itong part na kakanta kami doon sa programa doon sa rally na doon sa Liwasan Bonifacio. Sa Liwasan Bonifacio? Sa Liwasan Bonifacio talaga yun. Ginawa ng programa. Para sa mga. Yung mga estudyante doon dahil sa Spanish, part ba sila ng isang organisasyon? Maliit na grupo kayo? May mga kanya-kanyang organisasyon. Kanya-kanyang. So, iba-ibang organisasyon ang pumunta doon. May koordinasyon ba nung panahon na yun? Nagkataon lang? Meron. Kasi isang grupo kaming galing Los Baños. So, may mga particular na? merong tinatawag na team leader sa grupo. So, ang naiintindihan ninyong gagawin ay pupunta kayo dun sa kilos protesta sa Liwasan Bonifacio at magkakanta kayo? Oo, kakanta. Sa kami yun, may ibang grupo naman galing sa Los Baños din. Talagang sumusuporta kami doon sa ginagawang pag-kilos. Lalo during that time, more on sa agrarian reform. Kasi yun yung time na umupo si Gloria Aquino. Ang pinaglalaban doon ng mga magsasaka ay talagang yung agrarian reform. Kasi yung transition yan from the Marcos to Aquino government. Paano kaya na-expose dun sa issue na yun? Existing naman yung issue eh. Andiyan yung issue, nandiyan sa Guardian, nandiyan sa television, nandiyan sa bilang mga estudyante bios, alam namin, nakikita naman natin na pag-uusapan at lalo na ang eskwela, ang Los Baños ay ang agrikultura sa universidad. So, hindi lang namin tinitingnan mismo yung science o yung pwede mismo pati yung kalagayan ng mga magsasaka. So, napupunta kami din sa issue. Pinag-uusapan pati sa klase naman, pinag-uusapan. So, mula dito, pumunta kayo ng Maynila. Sama-sama ba kayo o kanya-kanyang... Sama-sama kami.
hindi naman isang sasakyan, pero isang parang grupo talaga, sabay grupo. Tapos, meron, yun na nga, yung meeting point ay dun sa Liwasan. So, pagdating niyo sa Maynila, pagdating niyo sa Liwasan Bonifacio, ano yung naaalala mo? Yung baba mo pagdating mo sa lugar? Pagbaba ako, maraming tao. Maraming tao. Tapos, yan, iba-ibang klase, iba-ibang grupo. Meron, naalala ko, may mga manggagawa, mga farmers, may mga madre, may mga videos, tapos kami, mga estudyante. May mga estudyante din na galing sa ibang schools, hindi lang sa Los Baños. So, marami. Masaya, kasi may programa nga rin doon. So, nandun na kayo, tapos nagkaroon na ng programa o... Nagkaroon ng programa. At nakumanta kayo? Oo. Maraming kumanta din ako, hindi lang kami. Tapos maraming talumpati, maraming. Anong pakiramdam nandun kayo sa entablado? Parang masaya na, ang feeling, ang pakiramdam na parang ini-incorporate mo sarili mo sa hindi lang pagiging estudyante pala. Hindi yung particular doon, yung hinanay niya na magkakasama na feeling ay kung may pagkakaisa iba-ibang sektor kasi meron kayo parang may strength kayo, may lakas na kayo. Ito ba sa bilang estudyante, first year, second year? First year kami. First year kami. Second sem. Hindi naman first sem. Second sem na yun. First year kami. So, matapos yung mag-perform at lahat na maraming tao, paano na-uwi sa Mindoro? Kasi sa daming, may programa. Kasi talagang yung moral ng mga tao, napakataas. So, agitated kung baga tawagin natin. Mga anong oras kayong nandun sa Mindoro? Ay, sa Liwasan Bonifacio? Mga, anong oras ba? Hapon. Alas 2, gano'n. Tapos, di nagkaroon na ng mga talumpati. Tapos, siyempre alam naman yun, pag sa ganong pagdidipon, sa ganong rally, may mga chanting yun. Daming chanting yun. So, parang nagkaroon na ngayon ng chanting from the grupo na pupunta tayo sa Mindoro. Meron naman kasi entablado na nagsalita na, ano gusto nyo, pupunta tayo sa Mindoro. So, parang nagkaroon ng sagutan nyo. So, parang may challenge po niya. Yun na nga, sige, punta tayo sa Mindoro. Nagkaroon na ng mobile. Nilakbay na namin yung panliwasan going to. So, naalala mo ba kung saan kayo dumaan? Ano yung nadinaanan mo? Hindi ko kabisado yung mga street kasi hindi naman. Mga major landmarks. May mga underpass. Alam mo parang gano'n. Hindi ko na matandaan yung basta mahaba kasi traffic. Parang dumaan ko yata kami sa parang may dinaanan kami sa taas Telat. Alam yung rota. So, pagkatapos doon, kailan mo nalaman na nasa Mindoro lang kayo? Kasi pagdating doon sa Mindoro, nasa gitna kami, yung mga estudyante. Two-way yung road. Diba may left and right? Sa right po. Nagkaroon ngayon ng inoccupy uli yung the other portion of the road going yung gano'n, diba? Kasi nasa right lane kami. Parang nag-occupy, so nag-cut. Kami yung napunta doon, na-cut. Imbis na, kasi ang usapan nun, sa gitna kayo? Ang usapan nun, mga estudyante nasa gitna. Kasi estudyante pa nga. So dapat ang nasa harap ng mob ay yung mga manggagawa o yung mga magtataka. Kasi expected na yun na meron talagang mga anti-riot police doon sa Mindoro kasi alam naman natin.
So, nung in-split na, sabi ng sa amin, ito na yun, ito na pala yung Mindoro. Kasi pag split nun, nakita na namin yung barikada ng mga pulis. So, nandun na kayo sa unahan? Nandun kami sa unahan. So, maalala ko is nasa pang-5. From the first tao sa harap, pang-5 kami. Ako mismo, pang-5 ako din. So, grabe na yung struggle. Ano yung pinakaunang impression mo? May mali sa nangyayari. May mali, na may something is going wrong. Diyan nandun na kayo, maraming tao, may sumisigaw at na... May tension na. No? So, sabi ko, sa akin, parang iba na to, sabi ko, may tension na eh. Although sabi naman namin, alam naman natin, natural naman yung merong dikitan yung mga anti-riot at mga rally, normal naman yun. May bindero, nung nandun na, pagtingin ko sa taas, marami nang nagtabat mo na naman something yan, alam, may bibig. Meron galing sa police, may galing din sa may batuhan na nangyari. So, sabi ko, parang iba na to Talagang meron ng commotion. Pero, ano pa rin yung isip namin na, ito normal lang to. Ini-expect namin, titirahin kami ng bumbero. Yung bumbero doon. So, walang bumbero. Wala namang tumira. Magkaroon ng putok. No, nung may putok na, sabi namin. Actually, isip ko pa rin, ano to, parang, anong tawag dyan, patira pataas. Warning shot. Warning shot. Warning shot pa rin. Nagkasunod-sunod na. Pero nung may tumakbo na galing sa harap, na kasama, yung mga kasama namin ng release, tumakbo na pa likod. Kasi una nun, nagkatulakan Tumihaya yung ngayon yung grupo. Sa pinakauna. Oo, tumihaya ngayon. So parang nagka-domino, nagkaigitan ng mga rally. Buti na ako doon, hindi ako natihaya, nakaluhod ako. So pagkita ko, tihaya lahat, may pumutok, nagkaputokan, mabilis So may tumakbo na galing harap. May duguan na. At sabi ko, wala na, ibang klase na. May dugo na. So takbuhan na yun. Yung mga nasa harap, talagang inapakan na rin yung second row kasi nga, siguro, may duguan na, may tama na. Doon na, takbuhan na mga rally. Ano yung naaalala yung ginagawa ng mga nasa paligid mo? Legit na katabi mo, for example. Kasi yung kasama ko isa, babae, naipit. So pagtakbo ko, paglingon ko, naiwan pa siya. So yung naalala ko siya, binalikan ko yun, kasi nila ko siya. Saka kami tumakbo. Tuloy pa rin ba yung putok sa mga... Oo, meron pa rin, tuloy pa rin. So nagtakbuhan na. Talagang makita mo yung may nakahiga doon na iwan. Sabi mo, iwan na sapato. Tapos, yung mga nagbebenta ng, yung mga, hindi na alam kung nang binibenta ng fishball ba yung mga something. Binasag na yung mga lalagyan ng tubig, mga liquids, kasi napakahati na ng tibia. So, pagkatapos ng putukan, tinirgas? Actually, parang simultaneous yun. Nalaman niyo ba kung saan nanggaling yung putok? Hindi Pero may na-feel kami na pagtingin ko sa building, may nakita kaming tao. Saan building? Yung sa gilid mismo. Sa harap? Hindi, sa side. Tapos, tumatalsik kasi may talsik ng ng bala, tama sa semento ng kalsada. So, siyempre, kung i-analyze mo yun, galing taas yun. So, hila mo yung isang kasama? Takbuhan kami, tapos may nakita pa nga kaming isang kasama namin na nilagay sa isang fishbowl yan. Basta parang isang hila. Yung nagbebenta naman sa nilagay doon? Oo, pinahiga kasi may tama siya dito sa ulo. So may dugo na siya dito. Sama namin isa. Hindi naman namin mga balik-balikan dahil Pumabante ba yung mga polis? Kahit after ng putukan at dirgas? Oo, mabante. Nagtakbuhan kami. Ginawa nga namin. Kasi pag putukan na, nagkagulo. May maraming tindahan sa gilid. Kanya-kanyang sarado. Kasi doon nga tayo, bukas pa yun. Bukas pa sila. Bukas pa yun.
mabilis kasi pangyayari. So, nagsarado na sila. Ang ginawa namin, nakapasok pa kami sa isang tindahan na pasara. Parang doon kami nagtago. Ano sabi sa inyo? Wala naman. Sinasabi namin na hindi kami nagsalita doon. Kasi sila rin mismo natarantala rin sa pangyayari. Nung nandun kayo at nakatago, anong mga naririnig niyo sa labas? Sigawan, tapos may nakita kami yung ibang kasama, di tumuloy-tuloy doon sa parang kasada o doon. Kami naman, kasi wala na kami mga sapatos at saka may mga sapatos iwan na lahat Hindi naghanap kami doon ng mabiling tsinelas doon sa tabi-tabi kung meron pa. Dahil pauwi nga kami. Biglang naka-refuge kami doon. Matagal ba kayo na nagtago dun sa... Mga siguro, sabihin natin, mga 30 minutes. Tapos, nagkaroon na ng naman na makikita-kita ulit sa liwanag. Paano nyo nalaman yung... May dumating na lang na may mga kasama kasi after that nawala na, di ba? Nagka-disperse na. Nagka-grupo kami, nakikita-kita kami ng may ilan sa mga taga-Sumanos. So sabi, anong susunod na gagawin? Saan tayo? Dito tayo sa liwasan dahil nandun yung grupo. Etong time na to, nandun kayo sa gilid ng recto. Oo, sige. So mula doon, naglakad kayo pag ng liwasan? Oo. Nakabalik Ay, hindi. Mayroon kaming sinakyan. Sumakay kami ng jeep. Puntang liwasan. Tapos, pagbaba namin sa liwasan, nandun na nga yung ibang... Pero hindi na katulad ng kalimarami. May grupo na nga. Pero pagbaba namin sa liwasan, may dumating uli ng mga dispersal dito. Dispersal dito. Maalala ko nga, pagbaba namin, pagsakong ito, nakita ko yung isang ng tear jacket. Yung parang gano'n. So, anong naging reaction? Disperse. Tear gas na naman, takbuhan na naman kami. Maalala ko, tumakbo kami doon sa gilid ng National Press Club. Sa gilid ng post office, sa side mo. Oo, may nakakatawa nga kasi sa sobrang taranta namin, yung gate ng Press Club, inakyat namin. Yun pala, yung gate na pang tao doon na maliit sa gilid, bukas pala. Siyempre, wala kami. Kabahado kami. Mga ilang kaya nitong magkakasama? Yung galing sa LD, dalawa na kami nun. Dalawa na lang. So, inakyat niyo yung... Bukta kami doon. Maalala ko doon kasi hindi nga kami kabisado sa lugar na yan. Parang tabi ilog na yun Na may mga lansa, may mga... Oo, may bangka. Yung parang... Ano ba tawag doon? Parang mga... Basta mga lansa. So, gabi na yun. Gabi na. Madilim na. 7 na yun, madilim na. Ginawa namin, pumasok kami sa isang parang inuman, sa tindahan namin yung beer. Pumasok kami doon, kasi takot kami na hinahabol na. So nag-refuge naman kami doon. Na malapit doon sa National? Oo, malapit doon sa dinaanan namin mga yung sa ilog ba yan? Ilog yata. Hindi ba kayo pinagtinginan? Wala kayo sakit sa bahay? Wala naman. Kahit lang kami. Wala kang pakialam. Tapos nag-ano kami. Hinanap namin yung bus. Nakita ko yung pa kami itong bus. Hindi ko alam. Saan nagbasa may bus. Naglakad ka. May bus na papuntang pabiyahin dito. Papuntang Santa Cruz. Sumakay na kami. Wala sa bus na naman? Medyo narinig kami kasi yung sa Mindona, akala namin mamamatay na kami. Ang matapos na nangyari natin kasi talagang pakiramdam namin hinahabol ka. Kasi yung kasama nga namin, hindi namin alam kung buhay o patay. Kasi nakita namin. Hindi, yung lalaki yung kabilang na. Oo. Duguan dito yung mukha Sabi namin, talagang patay tayo dito. I mean, talagang hindi na biro kasi binabaril na So, mula sa bus kami,
sabi namin, at least sa pangyayari yun, naligtas kami. Sabi namin nung kasama ko, buhay tayo. Kasi pauwi na kami ng Los Baños, sabi namin, imposible naman siguro. Pati pa naman sa bus, buntahan ka pa, di ba? Tapos marami ng tao. So, yan. So pagdating niya dito, Pagdating sa Los Baños, nagtipon kami uli dyan sa may isang building sa Humanities. Nagkaroon kami ng parang assessment sa nangyari. so marami kayong nakabalik din pala. Oo. Ano din. Kaya lang talagang shock na hindi namin in-expect na gano'n ang nangyari. Wala sa isip talaga namin na gano'n ang nangyari. Ganun, in-expect namin merong tear gas, merong bombero, kasi actually meron mga, alam namin may tear gas, nagdadala lang kami ng mga panyo, na may tubig, na may gano'n, may kalamansi. Yun lang, pero hindi namin expect na pagbabaril kami doon. So yung grupong nagtipon-tipon, may response ba kayong ginoo? May particular na action na gusto gawin na? Dito sa nang nagkita-kita kami, nagkaroon ng assessment, tapos yun na nga, hindi namin kalain ang gano'n. So, sabi ng grupo abangan na lang natin bukas. Kasi paggabi na nga, action na gagawin. Nag-worry kami doon sa isang kasama namin. Yun ang isa pang worry namin kasi tinamaan. Hindi namin alam kung buhay siya o patay during that night. So, mas more pang yung namin. Kaya nag-iyakan kasi sa nangyari. Pero dun sa grupo nyo, siya yung pinakamalala. Wala nang ibang sugatan. Wala na. Paano nyo nalaman eventually kung anong nangyari sa inyo? Kinabukasan or nung gabi na yung late 5 na kasi nadala sa hospital. Nalaman namin na buhay niya siya. After ang particular na pangyayari, bumalik ka pa ulit na sa video. Hindi na. Wala na kami pagkakataon bumalik din sa video. Ako. Ang mga kasama ko, alam ko siguro, may nakabalik pa din sa video. Pero ako hindi nakabalik. Personal na decision ba yun? Hindi naman. Wala na kasi masyadong that time, wala nang from there na nangyari yun. Hindi pa uli nagkaroon masyado ng panawagan, lalo na sa amin dito. Although nakasama ko na ulit sa mga pagkirarali, pero dito na lang sa lokal na lang. Kanino mo madalas may kwento kung nangyari siya? Wala. Actually, every year, pag may, di ba may celebration yun yung gulita, yung jola mga sakyan. Pag may kasama ako, kung marinig mo yung balita na yun, sinasabi ko sa katabi ko, uy, kasama ako dyan. Ang reaction nila? Talaga, nagugulat sila. Talaga, kasama ka doon. Ginakwento nila. Kasi yung mga, pag hindi naman nila, hindi nila masyado. Hindi yung nangyari. Wala ko naman masyado. Pag iniisip mo yung nangyari din, gaano katagal na nasa isip mo yung lahat ng ngayon nakikikwento mo siya pag may nagtatanong o anniversary na mo. Pero nung katatapos pa lang, yung tagal siguro parang taon din. Nung first anniversary lalo yung Jonah. Wala naman yung naisip pa namin yung pakiramdam ng nandun na nagpapasalamat talaga kasi buhay na buhay kami. Ano naman tayo doon na napakalapit na namin doon sa front line niya kasi nakikita na pang-lima kami doon na front line. So, hindi namin halos naisip tapos sa parang ako personally parang magkaroon ako ng pag may putukan sa rally parang nababalik sa akin ang pangyayari. So, meron yung fear na baka pagbabarilin naman tayo nito mga ang hirap naman. May galit ba na nabusa yun? Oo, in the time. Lalo nung panahon mismo ng pangyayari nung dumating kami dito. Parang kasi bakit kasi pinagbabaril? Wala namang
Parang kung saan, wala naman usapang barilan to Ito ay rally lang naman. Wala naman kami, buti kung may dala kaming armas doon at nakikipag-barilan doon sa mga pulis. Hindi naman. Kung dinisperse lang kami ng siguro ng bumbero at saka tear gas, hindi, wala namang problema. Bakit babaril mo yung tao? Kumbaga, binabaril ka, wala kang kalaban-laban. Wala kang namang armas niya, di ba? And naisip namin na bakit bago lang yun siguro para bang dapat nga katatapos lang natin sa isang regime hindi namin expect na gano'n ang mangyari di ba? Nagkaroon ng people power February Revolution tapos after a year gano'n ang nangyari hindi nagbabayin ng mga magsasaka wala naman ang hinihingi lang naman dati yung agraryo tunay na agraryo Actually, nung nangyari yung medyo alam mo yun, yung mga kasamahan ko sa rally. Along the way, pabalik sa Bonifacio, may nagwawala talagang yung mga traffic light, pinagbabasag, yung mga sasakyan na madaanan ng mga police, may nagwawala. Isa sa galit na kasi nga. Yung gabing yun. Kasi pinagbabarik na. Pag iniisip mo na ngayon, maraming taon na nakakalipas, ay pagsisisi ka ba? Pumunta ka ba? Sa Mizola? Wala. Unang-una, nung pumunta kami doon, gusto namin. Kasi, meron kaming pinaglalaban. Kaya kami nandun kasi may objective kami, may purpose kami na gusto ipalabas. Sa panahon nyo, na estudyante kami, pinapakita namin yung support na sinasabi namin na kami, naiintindihan na namin yung sitwasyon ninyo mga magsasaka. So, sumusuporta kami. So, yun yung ano doon. Yung kaya kami nandun. Hindi kami, gusto namin yun. Sa personal mong background, hindi ka naman galing sa uring magsasaka? Hindi. So, talagang yung exposure mo lang sa issue yun? Oo, naiintindihan naman sa exposition. Tapos, yun, sa nababahat na pag-uusapan dito sa loob ng campus. Kami naman, agriculture ang pinag-aaralan namin. Siyempre, hindi mga farmers nga rin naman yun. Pag-uusapan din sa classroom. So, pag naisip mo yung agrarian reform at Mindoro, yun. Yung agrarian reform, ngayon, nababanggit ka rin, anong naging reaction mo? Knowing na galing ka dun sa Mindoro mga sa? Walang kwenta nga yung agrarian reform Parang ganun din na pinagbabaril nga dun sa Mindoro pinagbabaril nga yung magtataka dun sa Mindoro may agrarian reform Papadaan ka pa ba sa Mindoro after naman? Ngayon, hindi na. Yung before Mindoro, yung mga sa university ba papadaan ko. Pag nakikita mo ang mga sa TV, mga rally sa Mindoro, na-effect pa ba siya sa'yo? Oo. Naalala ko yung Mindoro. Laging lalo pag may makita ka yung bunuan nga kita mo yung pinapalo ng mga pulis na nagrarally parang galit na galit ka pwede pabayaan lang sana nila wala namang mangyayari dun pabayaan nga lang nila yung nagrarally kasi karapatan naman magsigaw sa anong nararamdaman nila sa gobyerno sa pamalaan kahit nga doon sa Mindoro doon hayaan lang nila magalit doon wala namang hindi naman ganun kano para bang ang naisip ko nga takot yata itong nasa Mindoro na kung anong pagsasabihin ng mga tao kaya nila gustong pigilan isipin mo nang malalim wala namang hindi naman ganun ka threat sa kanila siguro threat nga sa kanila kasi nga may mga sinisigaw nila tama naman Yan siguro. Maraming salamat.